Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. At let's get it straight with benign prostatic hypertrophy. Kasama natin, i-get straight natin si Doc Joseph Lee. Gusto ko lang diretsong sagot. Ano ba yung... Let's get it straight, Doc Joseph. Ano ba yung sakit na yan? Prostatic... ano na yan? Benign prostatic. Hypertrophy. Actually, kuya, bago tayo magpag-usapan natin benign prostatic hypertrophy, salamat sa pag-anyaya sa iyong show. When I watch Get It Straight, natatakot ako sa... Yung mga guests mo, natatakot sa iyo eh. So when I know that this is Get It Straight, parang kinabahan ako. Kaya nga nakita niya yun kanina, sabi ni Doc, ay naku, Lipat tayo. Dito tayo, Doc. Dito tayo, ayan. Para maganda pwesto natin. Malapit dyan. Yan. Kailangan ka namin dito sa usapan na to. Nawala si Diego. Si Diego dapat babalik. May prostate problem. Sige, let's get it straight, Doc Joseph. Ano yung benign prostatic hypertrophy? Okay. Kuya, pag sinasabi natin benign prostatic hypertrophy, ito sinasabi, lumalaki yung prostata. No? Ano ba talaga sa Tagalog yung prostate? Bakit prostata? Parang patatasan, potato. Hindi, ang terminology na binibigay natin, no, lalo na sa prostate na lumalaki sa Tagalog is prostata. Yun lang naman na coin na term. Lumalaki yung prostate. Yes, So ito yun. Oo. Now, dapat natin, kuya, alamin na ang prostata natin o yung prostate natin ay nasa ibaba ng ating pantog. When you say pantog, yun ang urinary bladder. Okay? Tapos yung prostate kasi, yun ang maghahag dun sa urethra. Yung urethra naman, kuya, yun ang tubo sa baba ng pantog natin. So when you look at it, yung pantog natin, when Ayan, you see ano ba yan nasa likod na yan? Yan ba? Okay. Paano mo didemo yan? Kala ko dila eh, no? Ano ba nga yan? Hindi, ito yung pantog natin, kuya. Yan, no? So, yung pantog, sinasabi natin, urinary bladder. Okay? No, sa baba niyan, yun yung sinasabi, inferior to that, your prostate o yung prostata. Yan ang Ito. prostate. Opo. Yan. Okay. Tebe, may tubo siya. Yung tubo na yan, ang sinatawag natin na urethra. Okay. So, this is the end point of your urinary system kung saan lalabas yung Ihi. Okay. So, sa urinary bladder or yung pantog, dito na i-store. Okay. Okay. So, pag na-store siya, during the process ng micturition na sinasabi natin, pag mataas ng level ng pressure, lalabas na ngayon ng ihi. Okay. At 250 ml. Okay. Yung initial urge natin, kuya, 125 ml. The maximum capacity of your pantog is 450 ml. Ibig sabihin, sagad-sagad na ang distension nun. Okay? Now, ang problema, pag nagkakaroon tayong benign prostatic hypertrophy, lumalaki ang prostata natin. Okay? Either paloob ang paglaki niya or pataas. Okay? So, you have lobes going up. You call that median enlargement. You have lobes going laterally. You call that lateral enlargement. So, pag nagkaroon ng obstruction yan, hindi ngayon makakalabas ang ihi. That is what you term as benign prostatic hypertrophy or hyperplasia. So, bakit nagkakaganyan? Okay, sinasabi nila, kuya, kasi because probably genetic, hereditary. Ibig sabihin, yung forefathers mo or yung Merong mga ninuno mo, merong ganon, pwedeng magkaroon ka ng BPH. Ninuno mo ba kung may ganun? Wala naman. Walang history. So, most likely, yung mga may history, ganun ang nagkakaroon. Pero kuya, you have to be reminded, kahit na may iba, lumalaki ang prostata, may iba hindi nagkakaroon ng simptomas. So these are the big prostate that you don't do surgical intervention, you just observe. Okay. Yung hindi nagiging symptomatic. Okay. Ibig sabihin, wala siya nararamdaman, wala ding kagaya nung nahihirapan umihi, walang mga ganon. Yes. Malaki lang siya, pero wala siyang simptomas. Ito yung mga sinasabi natin, lucky selection of a group of patients. Ba't siya lumalaki?
Kasi because of marami kasing components, kuya, doon sa prostate natin eh. One, meron tayong mga growth factors na sinasabi. No? Pag sinabi mong growth factors, meron tayong maliliit na parang signals within the prostate na nagpapalaki sa prostate. But you have to remember na ang prostata natin, nagbabalanse rin yan. When you say balance, there is growth, there is depth. So when there is enough growth, there should be depth coming in para magbalanse. Kung hindi, lalak siya ng enormous. Pwede ba tanggalin yung prostate? Oo naman. You can live without your prostate. Kahit naman tinanggal natin, kuya, we a certain portion, even in our surgery, we leave that because ang prostate na ang natin kasi is the one that gives additional fluid to your seminal fluid. So ano ang main function talaga ng prostate sa atin? It adds fluid sa seminal fluid. Pagka wala ka ng prostate, di ka na magkakaanak, ganun ba? Hindi, pwede ka ang tendency kasi mag-dry up ka. Meron kasi other organs or glands na magbibigay sa iyo ng fluid, ng likido sa semen mo, pero kulang siya. So, ibig sabihin nga, hindi ang reason kung bakit ka makakaproduce ng anak ay ang prostate. Hindi. So, kahit tanggalin ang prostate, pwede pa rin magkaanak. Yes, oo. Dahil may mga prostate cancer, di ba? Right. Yung prostate cancer, basically, saan nakukuha yun? Ang prostate cancer kasi, kuya, is basically degeneration and changing of your normal cells. Nagiging dysmorphic siya or metaplastic. Nagbabago ang anyo ng normal cells into abnormal cells. For such reason, meron mga risk factors or mga indicators. So, pero kung lang nangyari na ikaw ay nawala na tinanggalan ka na ng prostate, you're saying na possible pa rin magkaanak ka. There is a hindi siya possibility. contributory except dun sa additional fluids lang na sinasabi mo Yes. na kumbaga naglulubricate doon sa semen ng lalaki, ganun ba? Actually, kuya, yung fluid na yon makakadagdag sa amount ng seminal fluid. Kasi we need at least 5 ml for yung seminal fluid mo, andun yung sperm cells mo, di ba? So, kailangan ng sperm cell yung fluid kasi the fluid will protect the sperms at it enters the female reproductive tract. Ano ang epekto kung wala ka ng prostate? Yung prostate mo. Anong mangyayari Wala sa yung libido mo. wala ka ng Hindi, yung prostate? libido mo would not definitely be affected much. The only thing is the fluid, the amount of fluid that it will contribute. So, anong epekto pagka anong epekto nun pag wala ka ng prostate? Tinanggalan ka ng prostate. Ano mangyayari sa'yo? Wala naman. Ganun pa rin. Normal. You will live normally as Yun lang naman yung contribution niya sa seminal fluid, kuya. Ang mababawasan ko. Pagka ba kinakapon, ano ginagawa? Ang kinakapon kasi, kuya, tinatanggal ang testicles eh. Talagang tinatanggal yung testicles niya. That is, kinakapon ka lang kung may prostatic CA ka. May prostate cancer. O di kaya nga, di pagka tinanggalan ka ng prostate, kasama na, kakapunin ka na rin. Hindi. Hindi kasi ang mga kinakapon lang pag meron cancer na yung prostate. Kasi ang prostate kasi feeds on the hormones ng testosterone. Yung So, male kaya nga, hormone. ang mangyayari nga sa'yo, pag nagkaroon ka ng prostate cancer, kailangan kapunin ka na rin. That Tatanggalin. was the old notion before. Hindi, pero ano ba talaga ginagawa ninyo ngayon? Pagka halimbawa may prostate cancer, Okay. kinakapun na ba talaga o hindi? Yes. Dati kasi, kuya, kinakapon namin ang mga pasyente for the fact na ang prostate kasi feeds on the hormones, the testosterone. Okay? Now, yung later on studies says that kahit na hindi na ikapon yung individual, kasi nag-atrophy naman ang testis when you age, no? So the amount ng testosterone would not be significant para mag-feed doon sa prostatic cancer. So meaning, pwede nang hindi kapunin. Yes. Pagka
ay kung ikaw ay tatanggalan ng prostate dahil meron kang Kasi may prostate, cancer. oh. Kasi Bakit? dati kasi talagang tinatanggal. So ang reason ba lang para tanggalin ng prostate is because meron kang prostate cancer? O is there any other reason para tanggalan ka ng prostate? Pag may BPH ka, kuya, Pagka yung may- benign prostatic hypertrophy, pag malaki ang prostate so mo. pagka malaki na din, hindi na siya mapapaliit, hindi na siya pwedeng gamutin or... Meron naman tayong gamot, kuya, no? Pero those who will indulge surgical intervention dahil matindi na ang obstruction o matindi na ang complication, yung mga simptomas, tatanggalin na lang natin ng prostate. So kahit na hindi siya cancer, tatanggalin din siya kung Yes. sobrang malaki na yes. At dahil nakaka-obstruct sa na. na-obstruct na yung pag-ihi mo. Yes. So tatanggalin na din siya. But not necessarily kakapunin. No. So, Ang pagkapon lang sa prostatic CA. o kung may cancer. Yes. Pero yung mga ngayon, hindi- sabi mo, pwede na rin kahit na may cancer, hindi ka Yes. pa rin kapunin. Yes. Bakit? Ano ba ang nangyayari pag kinapon? Kasi ang reason natin... Hindi, bukod sa hindi na magkakaanak, syempre yung kinapon, hindi na magkakaanak, dahil tinatanggal na siya ng bayag, di ba? Yung ba, ano bang naging epekto nun pagka tinanggalan ka na ng bayag? Kasi ang sinasabi nila, ang source nga, di ba kuya, sabi ko, 80% of the hormones, of male hormones, are supplied through the testicles. So, what does it mean? Pagka ba wala ka ng testicle, hindi ka na makakapag-perform ng... kumbaga, hindi ka na pwedeng makipagtalik sa Pwede pa asawa rin. mo. But Pwede you pa cannot rin. produce. Hindi ka lang pwedeng magkaroon ng You anak. cannot shoot. Yes. But you can perform. You can perform, you cannot shoot. Yes. That's it. Hindi, Malito ba? You cannot perform. Ano? You can shoot. Shoot the bullet. Shoot the bullet. Hindi, kasi kuya sinasabi na, hindi. Shooting Testicles, di ba? Hindi, but it takes a lot of things for you to be able to shoot, di ba? Kasi kailangan, Hindi, di ba? siguro, What's siguro the kung better? ang ano natin kasi... Hindi ka ba magkakaroon ng erectile dysfunction nun kapag ka ikaw ay kinapon? Ganito, let's get it straight. Di ba? Kailangan ng erection ng lalaki. Di ba? Ngayon, pagka ba kinapon ka, wala ng erection ng lalaki. Pag Not tinanggalan ka na ng necessarily. testicle. Not necessarily. Hindi, pahirap yung not necessarily. Ano yung not necessarily? Hindi, kasi kuya, Pwedeng oo, pwedeng hindi. Ganun ba? Hindi kasi kuya ang part na nagko-cause ng erection is your testosterone, di ba? Okay. Okay. Now we're Pagka saying tinanggalan that ka ng testicle, you remove 80%. 80% Okay. ng testosterone Is from the na, testicles. na nagiging reason kung Yes. bakit ka nagkakaroon ng erection, Yes. hindi na mapuproduce. So you Yeah. only have 20%. The 20% is coming from your adrenal glands. So meron pa rin nagsusupply. So Kaya you nga, still get so- erection. Yeah, but 20% as compared to 80%, di ba parang... Yeah. Hindi, you have to But you get it still have- straight to us Yeah, na but you ano still ba, have it. ano ba talaga? Baka kasi mahirap na yung magkaroon ng misconception yung Yes. tao na 20% is that capable of giving an erection to a male person? Yung 20% of testosterone that is being produced by your Adrenaline. Adrenal glands. adrenal glands. You still can have the Ano ba yan? erection that Tested you ba want. yan? Ano? Tested ba yun na meron ka pa ring capability? Kasi it's not only, kaya nga may ginagamot kayong erectile dysfunction, Yes, di ba? Oh. Meron naman kuya kasi ang ano naman kasi natin sinasabi natin once you still have the supply kasi you have the active ingredients of your testosterone that could produce your erection, and not only naman testosterone is part and parcel of erection, you still have the ability of your nitric oxide, kasama yun yung nitric oxide, yung proseso ng pag-erection. So besides your testosterone, meron ka pa nitric oxide na sinasabi natin nasa sa process ng pag-erection ng isang individual. So, pwede pa rin. You can still have the same function of erection na you want even with the elimination of 80% of your testosterone. But- that is part and go parcel. ahead. No, but to sustain the erections is another question also. Yeah, depending on your body's capability to sustain it. No? So may problema, iba pa rin yun. Ano? Iba yun, to sustain it. You may get it, but will you be able to sustain it? Yes. You can have an erection, but bago ka ma-classify sa erectile dysfunction, is you have to satisfactorily
perform a good sexual performance. Even if you have a erection, baka hindi mo masustain, hindi ka makaperform, that is already classified, kuya, as erectile Erectile dysfunction. dysfunction. How do you classify a good performance? How many duration ba? Ano duration niya? Na ano? Ang duration daw of niya. a good performance, what should be the duration? How many to times? classify it as Hindi, how many long? minutes? How long daw? Actually, a good sexual performance is from the start of introitus, when you introduce the male organ into the female organ. The introitus means up to the end when you ejaculate, Okay. then you finish. That's a good sexual performance. No, but if you perform or you maintain your erection but you do not shoot, what does that? That's another problem, Kong, kasi the problem is you will have an erection but you cannot supply the adequate seminal fluid. So, Yes. ang tanong diyan meron kang erection for some reason or another but yung element, yung semen mo kulang. So, may problema tayo that we need to consider. And Pero ang ano lang doon is yung pagkakaroon ng anak. Di ba? Pagka pinag-usapan yun, doon lang yung sa pagkakaroon ng anak, di ba? Oo. But in terms ng Performance. hindi Walang problema. Walang problema. Walang Oo, effect. yes. Ganon. Is that what you're saying? Yes. Oo. So, ano ang inia-advise nyo talaga kung merong CA, prostate CA, to remove the testicle or to just keep it? Which is riskier? Di ba? Kasi parang baka mamaya ang tendency mo mas risky kung hindi mo kakapunin dahil baka yung ano ng cancer mas magano siya, mas tsaka magkaroon ulit, di ba? Or kung hindi mo mapatay. O mas safe talaga na pagka merong prostate CA, talagang i-remove na din ang testicle. If you follow the old school of practice, no, we used to do bilateral orchectomy or yung kapon na sinasabi, no? Oo. But the newer school, they tend to leave it as is. They just give chemotherapy or even radiation therapy for those individuals who have been diagnosed with prostatic CA. But for me, my experience, it's better, like sinasabi mo, it's better to do bilateral ikakapon, then go to whatever management you want to do pag may prostate CA individual. Kasi marami ka naman, kuya, choices of treatment and modalities na ano. So basically, pagka inuuna muna ang chemotherapy, Marami tayo, meron tayong yung hormonal, yung sinasabi natin either oral or injectable treatments, no? These are for prostatic so meron CA. na, no? Meron na. Sa mga But, prostatitis, ano? prostate cancer. Hindi, prostate cancer. Pero yung lumalaki lang, meron pa rin gano'n. Yung lumalaki lang, kuya, meron rin tayong gamot para paliitin siya. Pero pagka lumalaki, may tendency magka-cancer. Ganun ba? No. So hindi naman ibig sabihin, pag lumalaki ang prostate, ay cause yun ng cancer kagad. No. They're totally different. Kaya sinasabi nila nga, baka benign siya dati, baka after a while, pwede siya maging cancerous, no? Now, if your genetic interplay will form that your normal cells will change into abnormal cells later on, and the risk is very high for you to have prostatic cancer, magpo-prostatic cancer. You will proceed with prostatic cancer. But never from yung benign prostatic hypertrophy, magiging cancer. So hindi, kasi ang nakakatakot, pag halimbawa pinag-uusapan yung paglaki ng prostate, parang it's always correlated sa cancer. Oo. Diba? Uy, magkaka-cancer ako kasi lumalaki yung prostate ko. Diba? Ganon yung ano. Yes. Kasi ang end stage, kuya, ng prostatic cancer is more debilitating kasi it strikes the bones, especially the pelvic bones, di ba? So some of our great individuals, politicians, had that, di ba? So ang pag tumama na sa bones yan, bone metastasis, doon mas mabilis na. And the thing is, the predilection ng prostatic cancer, kuya, it doesn't go from stage 1, stage 2, stage 3, like your breast cancer or colonic cancer. Prostate cancer jumps from one lower stage to a advanced stage depending on the indicators. And one of the high indicator is pag meron ka na, pag may stress ka.
When you're on a lot of stress and when you are already diagnosed with prostatic cancer, mas mabilis ang tendency mas kumalat yung cancer. So pwede siyang from stage A maging later on metastatic. So 1 to 4, kaya niya mag-jump. Pwede siya mag-jump. Magugulat ka. Sabi lang ng doktor, ito lang ako. Ba't ngayon kumalat Rapid na? jump. Rapid jump. Not like yung mga breast CA or whatever, other cancer. So ang mga myth ngayon dito na pwedeng sabihin, hindi totoo na pag tinanggalan ka ng testicle o kinapung ka o sa Filipino tinanggalan ka ng bayag, hindi ibig sabihin ay magkakaroon ka na ng erectile dysfunction. Right. 'Di ba? Kasi ako ang naisip ko palagi noon, Pag pagka tinanggal ka na, kinapung wala ka, wala na. Oh, you're deemed useless. Oo, 'di ba? Kasi kaya yung mga pusa pagka kinakapon ganun, eh, 'di ba? So, isa 'yon dahil meron ka pa kamong 20% na natitira na makakapag-produce pa rin ng testosterone sa iyo. Yes. So, kailangan din naman natin kasi even if it's not for purposes ng pakikipagtalik, kailangan din natin talagang merong testosterone na napuproduce ang katawan natin, 'di ba? So, hindi ba tayo magkakaroon ng mga hormonal imbalances kapag ka ganun? Dahil 80% na yung nawala. Dahil, di ba, basically, ang babae, kapag ka tinanggalan ng ovary or things like that, nagkakaroon na ng hormonal imbalances. Early menopause. Oo. Tapos, ang sinasabi nga nila, nakaka-contribute din yan sa pagtaba, nakaka-contribute din dun sa mga nagiging moody or things like that. Yun ba the same sa lalaki? Ang ano lang nating kuya kasi once you reach the or your diagnosis prostatic CA, when you talk about moods kasi, pwede na magkaroon ng Mga mood swings. Mood swings, may changes, no? Tapos another myth kasi sinasabi kanina, your BPH or your benign prostatic hyperplasia doesn't have any bearing with over or under sex. Yun ang sinasabi. So, okay. Ang Kaya isang... naririnig mo, kuya, di ba? Lagi nilang kinokorrelate or put it as a joke. Lahat ng mga priest. Yung mga lumalaki yung ano. Lumalaki yung ano. They Ang have prostate. That. Yes. So parang sinasabi nila pagka hindi ka under sex ka ay nagkakaroon ka ng Malaking prostate. lumalaki prostate mo or pag Over over, sex. ganon. So Walang hindi totoo bearing yun. yun. Walang bearing. Oo. Walang bearing yung ano. Dapat kasi ma-educate yung mga Yes. kababayan natin as regards that. Ano ang talagang, yung bang pagkain, contributory ba sa pagkakaroon ng prostate enlargement? Yeah, they have studies done and they're put into journals na spicy food has a contributory factor. Para lumaki yung ano? Yes. Naku, mahilig ako sa spicy eh. Mga Indians, Di ba yung mga... diba? Hindi, tsaka yung mga ano, yung mga sili-sili Sili, talaga, di ba? Tabasco. So nakakaano ba yun? Nakaka-contribute. Yan ba, ano yan? Oo. Contribute. But not necessary. Kasi if your growth factors o yung mga elements mo within the prostate gland hindi naman na-stimulate masyado, then it will not enlarge. Depende sa enhancers Meron bang mo. physical ano yon? Changes ka makikita sa katawan mo kung meron kang prostate enlargement? Kasi Wala. di ba, halimbawa, yung iba, lumalaki yung yung tiyan. tiyan, lumalaki yung ano, lumalaki bang Wala testicle namang mo? kuya. pagka ganun? Yan ang Hindi. swerte sa male individual. No? Wala. The only thing is yung symptoms ng pag-ihi. No, the changes in ano. So the frequency of you going into the restroom is more than often. But yung physical change, But wala. how can that be? You're saying that the enlargement stops the flow. So how can you go... Parang mas madalas pa eh. O mas madalas pa kung napipigil na siya. naglabla. Hindi kasi ang ano ko, ang Yung urge ano hindi mo- nawawala dahil di Oo. na- Kasi yung pressure eh. Kaya madalas the pressure that is exerted to the bladder outward is more. Kasi you need to flush the urine out. Kasi Kaya, hindi mo siya na ilalabas Lalabas, lahat. oo. Hindi lahat ang okay. So parang kung hindi mo siya na-drain, Exactly. yung May urge naiiwan. mo, nandun pa rin. Parang nararamdaman mo lagi, parang ka naiihi. Dahil Pupunta nga, ka sa- hindi mo nga siya nailabas lahat. So yun, tama ba Yeah, yung oo. ano na yun, explanation retention, it's called that. na yun? Okay. Kaya madalas ang pagpunta mo ng pump. So, gaano ka lala para sabihin mo kailangan mo na magpa-opera ng prostate at magpatanggal ng prostate? Okay, kuya, pag one is you have all the severe symptom. So, Retention, ano mga severe? retention, no? Retention ibig sabihin na nararamdaman mo na sa pantog mo parang umihi ka na Puno at may palagi. puno pa na Okay. palagi. Second, yung madalas ka nang umihi.
frequency. But you have to qualify kung hindi ka diabetes, because diabetes has polyuria, then they have frequent urination. Then third is when you wake up early in the morning and you urinate more than 4 times. That is called nocturia. Nagigising ka, kuya, every now and then. Every hour, bisa 30 minutes to urinate Oo. more than 4 times. So yun, ano pa? That is a signal for you that there's something happening to your prostate. O ano pa? Okay, then when you have dribbling, yung hindi na diretso ang pag-ihi mo, yung patak-patak na lang. Parang may... Stream. Oo. Yung stream. Okay. Intermittent. Then, yung pinakamalala is when you have yourself in severe retention at magpalagay ka ng sonda, catheter. Talaga hindi ka na makaihi. Yes. Ganon. You have to be brought to the emergency room to be placed Para on a ka catheter. makaihi. So it's better makahiihi ka. Oo. Once yung pasyente nakakaihi ka, okay pa yan sa amin yun. Even if your prostate is big. Once it goes into a severe mode of symptoms, medyo delikado, then your option for surgery is there. Pero mas maganda maagapan. Oo. Dahil nakukuha sa gamot. Yes. oo. Merong nakakapagpaliit ng nakakapagpaliit Yes. ng... Ang gamot naman natin, kuya, is to control the excessiveness of yung ano ng testosterone. Pero- Kasi what the testosterone will give you. Doc Joseph, ano yung sinasabi nila yung blood test is not a necessary, is not Accurate. accurate indicator of prostate? Yeah, yung PSA. Yeah. We're saying it now kasi times has changed. Before kasi, kuya, we're saying that there is a bracket of normality of PSA. Now we're seeing even yung mga mababang measurement or levels ng PSA, yung PSA prostatic Yeah. specific, is showing signs of prostatic CA, which is very, very alarming. Yung before kami, 0 to 4, normal. Then we have 4 to 10 bracket yun. When you say bracket, pwede kang ipabiopsy or pwedeng ipa-repeat sa'yo ng doktor mo ang PSA mo for such reason na hindi pa siya alarming kasi nasa circle ka pa na normal. When you say normal, benign. So when you get PSA of 10, then you get to have high levels of suspicion. Okay? Now we find even as low as 4, even 5 or 6 na Pwede na. early stages of prostatic CA. That is an alarming thing, even for the male population. So the best way to undergo examination is not necessarily PSA, but direct na. Ganun ba Either yun? surgery. The ultrasound is one, very good. Or pag gusto mo ng blood exam, kuya, na feeling mo na medyo tagilid from the normal curve, you do a series of follow-up para ma-check. Kasi there will come a time na baka tumaas siya in level, hindi kasi given a true picture. That's why pag magpapa-blood exam, we don't readily advise our residents to do rectal examination. Kasi once you do rectal examination and you require the patients to do blood exam, tataas yun. And you give a false positive. Oo. So, ang advisable, kuha ka muna ng dugo, Kuha ko na ko, then tsaka mag-rectal. Kung sa tingin mo yung PSA mo hindi ka masyadong natutuwa kasi of the result, then you do a rectal examination, then you subject the patient to do ultrasound. Ultrasound after the rectal examination. Right. Nako, Kaya hindi readily na pero required pa rin ang rectal, ha, para required pa rin ng rectal. And this usually happens, of After. course, sa ages 40 and above. 40 and above. Before kasi the books will tell you 50. Now we have 40s na. Sa 30s, wala pa. Ay, 30s wala pa. Hindi Oo. maswerte ka Nakakatakot pag kung pag Pero malapit 30s ka na. kasi we have already 40s coming in. I have patients that have symptoms of BPH, early BPH around 40s to 50s. So, ano ang mga practices na dapat gawin to avoid? Except yung, aside from the
aside from yung pagkain ng mga ganun, sinasabi mga spicy, pero contributory lang naman yun. Hindi pa rin naman masasabing yun ang cause talaga. O kung meron ka na, tsaka nakaka-trigger lang yun. Anong practices ang dapat na, na gagawin mo? Kasi lagi natin sinasabi, kuya, no, and we have discussed this lengthily in some of our health topics sa GMK, di ba, with Lynn, na andropause is already coming in. And that is a strong point. Even our convention, kuya, we're talking about andropause. And BPH and prostatic CA is part of that, and erectile dysfunction. So one of the things that we need to tell our male population is, one, is you do exercise. Kung you, as much as 30 to 45 minutes, that's one thing, no? To keep your system. So you're saying na yung exercise nakakaano pa rin sa prostate, nakakapagpasigla rin ng prostate? Nakakapagsigla kasi once you have that system, kasi yung level of processing ng testosterone mo, okay? Exercise. We're not saying you go extensive, just at least minimal. Then sleep, enough sleep. Okay? Kuya, nakatinga. Sleep. Nagtitingalaan na kami dito pagdating sa sleep. Okay, at least 8 hours is good. Now, if you cannot Napakaluho have 8 hours, naman itong matulog. if you cannot, Napakaluho matulog, 8 hours, di ba? now, if you cannot have 8 hours, 6 hours, or to minimum, you get cat naps. Okay? Okay. Cat naps. Buti pa yung catnap na yan. Pwede pa yan. Then third is yung food. I think most of us are very conscious of food, di ba? You have balance of yung sinasabi natin, not too spicy, not too salty, not too heavy in cholesterol. That's one thing. Okay? Then fourth, ang pinaka-importante, once you already have signs of symptoms na your urination is changing, magpatingin ka, wag magpaatubili at magpumunta sa specialist mo. No, when I say symptoms, kuya, is like parang iba na yung hindi na siya malakas, parang may something na, may patak-patak. Yung magpatingin ka na, no? So, ang pinaka-importante kasi when you wake up in the morning, more than 10 times already, that is already a strong indication. Okay. Four is sa urine yun. 4 is a maximum. Unless you're diabetic or what. Diego, you want to say something? Parang na-answer Diego. Clear ako, patest ako kay Doc. Pero kailangan pa bang magpa-rectal kung nakapagpa-ultrasound ka na? No. Pwede Okay na, naman, di ba? Okay na pero, yan. I'm not saying na no, but kasi marinig ako ng mga mentors ko. But of course, we do the DRE on a regular basis. But sometimes kasi, No, if I pasyente already had natin- my ultrasound, di ba? Kasi some patients of us, they don't. Pero pag ultrasound is already there and we Hindi, find kung it, okay na yung pwede ultrasound. na yun. Sa Okay ultrasound, na di yun. ba? Bakit ka pa magdi-DRE kung A very okay ka? good ultrasound ha, kuya ha. Kasi may iba kasi ultrasound, di ginagawa Bakit hindi ultrasound? Uy, pero di ba Doc, ang very good ultrasound, dinudurog? Parang dinudurog din yung Hindi. Si Direk, dapat yun. Ang ultrasound Hindi ka kasi na. we do it transabdominally or transrectal. Oh my God. Oo. Bakit kailangan pa ng transrectal kung pwede naman sa Mas ano? maganda yung kuya kasi diretso sa, Walang sa ligtas talaga sa prostate. rectal exam. Correct, narinig mo. Ang hirap naman. Ano na nga ultrasound na nga, tapos transrectal pa. Di ba? Yun na nga iniiwasan mo, kaya Pero ayaw mo traumatic magpa-DRE, di ba? Parang traumatic. Hindi kaya ayaw mo magpa-DRE because ayaw mo na nga ng rectal examination. Tapos mag-ultrasound ka na, Alam mo kuya kasi transrectal pa rin. your transabdominal gives you a plus additional to the size of the volume of your, kasi you do the transducer in the abdomen. But when you do the transrectal, diretso sa prostate mo. So yung volume measurement mo mas accurate. Hindi kasi na-experience ko, tinitignan ko nga sa screen pa yung di ba? Nakatingin ka pa sa screen na gano'n na habang, ha? Masakit yun. Hindi, hindi naman na kailangan doon ng patulog, di ba? Ang Hindi ka naman papatulogin. Ay, hindi naman gising kuya. ka, di ba? May local anesthesia naman kuya. There should be, remember when you do procedures, even in DRE or transrectal ultrasound, there should be local anesthesia place, ha? Don't let it Local insert. merong local anesthesia. Wag lang dry pinapasok, kuya, ha? Kaya Masakit si yun. tatay ko, sabi niya, buti ako human rights lawyer, kaya hindi ako pumapayag. Di ba? Parang violation of human rights. Parang you have violated my rights. Di ba? Parang, pero napakahalaga niyan Napakahalaga. dahil sa Yes. ngayon ay nagiging, yung bang ating environment,
has also something to do with parang ganito, or naging contributory ba sa pagkakaroon ng mga prostate cancer? No, I think, Kuya, more yung ano natin is yung food and Sigarilyo. yung lifestyle. Yes. Ano ng prostate cancer? Yeah, not only prostate cancer, ED. Erectile dysfunction. Kasi nitric oxide na sinasabi natin, it blocks the formation of that. So yan, yung sigarilyo. Yung alak. Hindi Yan, naman, minimal lang. O, tingnan mo. Napaka-minimal. Biglang minimal lang. Anong klaseng doktor to? Sabihin mo yung totoo. Contributory yung alak, di ba? Chronic alcoholism will Kaya nga. cause. Kaya nga yung alak, nakaka-cause din niya. Alak, sigarilyo. Di ba? Alak. Yes, Sigarilyo. Alcohol, di ba? Alcohol. Alcohol, Ayan, yes. alcohol at that. Kaya. Social drinking. Ay, batiin natin si... Bakit mahirap pag-comment si Sam at saka si Ella? Wine lang naman. Wine is good regularly. Basically, it stimulates the liver process. Yan, kasi hindi lang 'yon, hindi lang prostate, 'di ba? Liver, yan, alcohol, tatamaan liver mo. Ang daming Sama uminom. Anything in excess, Kuya. tigil. Alam mo yung excess nag-uumpisa 'yon sa small. 'Di ba? Kaya alam mo kaya yung iba nalalasing dahil umiinom, Ay, magaling yung tatay ko. 'di ba? May limit to siya. Ha? Sabi niya, limit niya, 2. 2 glasses lang. But after that, 2, no more limit. David niya, Kaya, hindi, sabi nila, hindi, ang masama naman na niya yung maglalasing ka. Paano ka ba nalalasing? Dahil umiinom ka. So, kung ayaw mo malasing, huwag kang uminom. Diba? So, para at least doon nag-uumpisa yun Yung marami, nag-uumpisa sa konti. Kaya nga sabi natin, diba? Pwede mong umpisahan ang paggawa ng mabuti kahit sa isang araw lang. Dahil you start from one day and then you go on, di ba? Saka Kuya sinasabi, you have to handle your being drunk. But how can you, no? When you're drunk already. Your consciousness is blocked. Exactly. Tell that to yourself. Yan. Teka muna. Kayo, meron ba kayong Female, Angel? Talia, kain kayo ng kain ng dyan. Okay. Problema. Okay. Wala na kayong babatiin o ano? Wala na. Wala na kayong... Diego, ikaw. Eder Bernabe, hello. Mother Earth. Yung mga taga Auckland, New Zealand, nakikinig, nanonood sila sa atin. Okay. Okay, Doc Joseph, maraming yung iba naman yung tinatanggalan mismo. Meron bang kaso na kailangan tanggalin din pati yung genitals? Hindi naman. Ay, Diyos ko. Pag meron namang in genital, pag penile carcinoma, in genitalia, yung mga penile carcinoma. Ano naman yun? Penile Cancer ng penile shock. Bakit nagkakaroon ng cancer doon? Yun, Kuya, pwede natin. When you have sexually transmitted disease that is not cured properly or you have excessive warts, yung kulugo, you can convert that to penile cancer. Ano nga yung pinag-usapan That is natin convertible, isang araw yung merong Cauliflower na toy-toy. Hindi, yung Cauliflower nito. Hindi, meron kasi nga ganun yung... Sabi nila. yung may... yung Konsulta mo. Ano yung word? Nagbibiro. Totoo yun. Nag-cauliflower, di ba, Kuya? Sabi niya. Oo. Isa i-konsulta mo. Kasi siguro hindi, malaking mamaya wart meron yun. ako yung nga pala dadaling may kukonsulta ako sa iyo. Anyway, maraming salamat sa inyo Pinuputol ba lahat. yun? Yeah, oo. Kailangan putulin na. Paano kayo ihi? Hindi, meron yun. You have a stamp, Diego. You have a stamp. Oh, iksi lang. I have Iksi yan. a stamp pa patient who is iiwan? a businessman. I will not that. Ano siya, babaero. Nagkaroon siya ng wart, several warts. Then we did Nakuha yun dahil cautery. sa pagiging babaero. Maganda yung wife niya. Nagulat nga ako. Tapos, we did the biopsy. It turns out to be squamous. Ano naman Cancer. yung Squamous. Yung type ng cancer, Kuya. Okay. He has to beg me not to cut off his Pero kasi kailangan i-cut mo talaga. cut off. Sabi ko, I will try the chemotherapeutic drug to you, but it's not but if it works, then we don't cut your penis. So, good enough na naman. Na-finish na siya. Finish or Okay not naman. finish. Kaya hanggang ngayon, 5 years na.
So hindi naputol. Hindi na putol. Pero may mga instances pala ganun na po. So yung mga talagang mga babaero na talagang ano na Ba't sa akin ka nakatingin, Kuya? hindi, sinasabi ko, may tendency pala maputulan talaga yon. Literally, ano? Lalo na, kuya, yung ano natin ngayon, di ba? Yung sexual predilection natin. Yung mga, you just get it from anywhere na hindi ka conscious. Just have to be very careful on that. So, excessive drinking, smoking, and womanizing is bad. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosa.